Hi guys. So, ayun, good afternoon. Good afternoon, very formal. I think it's this, ay wait lang. I don't know if gagawin ko ba siyang formal, pero feeling ko mas effective kung ano, kung gagawin natin siyang casual. Yeah, o di ba casual? Ay nako, pass na sa mga casual. Emmy. So anyway, so ayun, start tayo na 101 kasi alam ko, based on popular demand, ano siya, ay malapit na yung midterms and medyo, I know, I understand the struggle. Mahirap talaga, lalo na kung sophomore ka kasi parang iba siya sa 30 series, sa 36, 37. Kasi yung 101, it's the first step towards abstraction. So, I know, mahirap talaga siya. Kahit ako din, mahirap. Bokyang ako nun nung midterms. Pero here I am now. Ako yung magtuturo ng 101. Ako pala mukha. Akala mo naman magaling. Anyway, so start tayo sa validity of arguments using indirect method. So, ayun, mayroon akong dalawang prepare. Actually, siya prepare. So, nakita ko lang to saan ba to? Parang sa reference ng 101 before. Anyway, so ang gagawin natin is explain ko muna bakit ba kailangan malaman yung validity ng argument. Kasi, so before ka mag-prove, di ba? Prove mo yung two-column proof, yung gagamitan mo ng modus ponens, tollens, disjunctive syllogism, mga ganon. Siyempre, before mo yung gawin, you need to verify first kung valid ba yung argument kasi baka mamaya hindi mo i-check. Kunwari, nag-prove ka agad. Kunwari, eto, pinove mo agad. Eh, hindi mo sure kung valid to. So, ibig sabihin, kahit anong gawin mong rules of inference dyan, hindi mo mapapalabas yan kasi invalid yan from the start. So, that's why you need to check first kasi sayang oras mo, di ba? Kapag prove ka ng prove, tapos di naman pala valid. So, yun yung kailangan nating isaalang-alang. Wait, okay. So, yun lang. Okay. So, start tayo sa sa argument A. Pero, di ba? Okay, so ang goal mo is, wait, labelan natin to na, so this is your premise 1, premise 2, premise 3, and your conclusion. Uh, con na lang con. So, yan yung conclusion. Okay. So, ang goal nyo guys is kung mag-check kayo is dapat sa validity of argument is dapat ang gagawin nyo is assume the premises are true. So, dapat yung premise 1, premise 2, premise 3 ay true. Tapos, yung conclusion is false. So kapag nangyari yan, so kapag makahanap ka ng truth value per letter or truth value per proposition na magiging possible yung true lahat ng premise, tas false yung conclusion, your argument is invalid. Again, kapag possible yung TTF, kapag naging possible or kapag nakahanap ka ng combination na may TTF, your argument is invalid. Pero kapag nakahanap ka ng contradiction along the way, your argument is valid. So that's the goal. Okay, so yan yung goal natin for today. So, kapag ka ganito, start ka sa conclusion. So, assume mo na false yung conclusion. So, assume mo na false yung D. So, yan yung truth value ni D. It's F. It's false. So, syempre, labelan mo na dito as false kasi ito din yung D. So, false na yung D. Next is, D implies C. So, ang goal mo is yung D implies C dapat maging true. Pero since your antecedent, which is D, or yung hypothesis mo D ay false, so kahit anong truth value na i-assign mo sa C, magiging true na yan. Kasi di ba, false implies anything is true. So kahit anong i-assign mo sa C, okay lang. So sabihin natin ang i-assign ko sa C ay false. Kasi false implies false is still true. Still true. So check kung pagiging true ng premise 3. So check. Check yan. Kasi false implies false is true. So akyat tayo sa premise 2. So nilabelan ko yung C as false. So nilabelan ko na din to ng false. Okay. So, akyat akong premise 1. So, bakit akyat akong premise 1? Akyat muna tayo, guys. Yung goal ko sa premise 1 is maging true yung A and B. So, para maging true yung N, dapat, di ba, both ay true. Kasi true and true, true. So, dapat lahat is true. So, edi yung A ko, lalabelan ko ng 3, P, tsaka yung B. So, yung premise 1 ko is satisfied na yung pagiging true. So, check na tong premise 1 na true. Tapos, labelan ko na tong B, A pala, A, tsaka yung B. Kasi yun yung inassign ko label sa taas. So, meron kang true na A, true na B, true na A, true na B, false na C, false na D. Ngayon, yung premise 2, check natin ano mangyayari. True yung antecedent, which is A, hypothesis mo is true. Yung, ano ba tawag dito? Conclusion dito is B and C. So, true and false is false, di ba? Di ba ito, yung buong to. True yung B, false yung C, so false yung buo. So, false yung buo. Paano ka ba isulat yun? Ganyan. Yeah, sana gets. So, false yung buo. Pero, nakanegate ka. May negation dyan. So, magiging true. So, true implies true. Magiging true yan kasi nakanegate yung false mo. So, magiging true. So, ayusin lang natin ulit. Medyo mahirap pala to. Diba? Parang ako nagko-coloring book. So, yung buong statement na to is magiging true na kasi nakanegate ka. Nakanegate yung false mo. So, etong statement na to, it's true. So, true implies true is true. So, check. Satisfied yung true. So, you have true premises such that your conclusion is false.
So, yung letter A argument is we have an invalid. So, since it is possible for us to have true premises and false conclusion, then the argument is invalid. So, yeah. Pero syempre, kung isulat nyo to in, ano ba, in paragraph manner, so syempre sabihin nyo, let A be true, B be true, D be false, C. Basta, syempre yun yung proper way of presenting this. So, parang sasabihin nyo is, paano ba? So, let assign the following truth values. The following truth values. Parang, let A be true and C be false. So, D implies C. D implies C is true. A implies not. Ano ba yung not? Wait. So, A implies not. Yeah. So, basta type nyo na lang siya ng maayos, of course, para kung ipapresent nyo siya is presentable. C is true and A and B is true. Therefore, tapos yung sinulat ko kanina, therefore it is possible for us to have true premises and false conclusion, thus the argument is valid. Okay, so tapos na tayo sa letter A, sa argument A. So again, argument A is invalid. Invalid siya. So letter I na lang. Letter I, it's invalid. Or letter I, it's invalid. So letter B. Punta natin si letter B. So let's see. Kung valid ba si valid ba yung B? Okay, let's see. So, ayun, as usual, gagawin din natin ginawa natin sa letter A. Wait. Oh no. Wait lang, guys. Ayan, puntahan natin yung letter B. Okay, so labelan ko lang ulit yung premise 1. Premise 1, 2, 3, and conclusion. So, this will be your premise 1, premise 2, premise 3, and your conclusion. So, as usual, dapat ang goal is, again, our goal is true, yung mga premises and false yung conclusion. Kung possible yan, invalid, pero kung makahanap ka ng contradiction, edi valid yung argument. So, the conclusion is I implies L. So, kailan magiging false ang conditional is that dapat yung L ko o yung conclusion is false, tapos yung I ko, which is the antecedent, is true. Diba? Kasi true implies false is false. So, dapat ito yung combination. So, true si I, false si L. So, labelan ko na din itong I. Labelan ko na itong I ng true. Tapos labelan ko yung mga L ng false. Okay. So, ano na natitira? Yung J and K. So, ano yung true value ni J and K? So, punta muna akong premise 1. Sa premise 1, I implies J, pero ang goal ko is maging true. So, ibig sabihin, si J, hindi siya pwede maging false. Kasi pag naging false yung assignment ko kay J, magiging false na yung I implies J. So, hindi masasatisfy ito. Ito. So, para masatisfy yung truthfulness ng premise 1, dapat true implies true. So, true implies true. So, check. Next, premise 2. Wala tayong premise 2. So, J is true. J is true. So, labelan ko na sa true. Okay. Ngayon, guys. Yung J ko, true. Yung K, wala pa akong assignment. Pero ang goal ko is maging true yung buo. Yung I implies, the parenthesis J implies K. Ibig sabihin, itong J implies K, bawal yan maging false. Kasi pag naging false to, edi yung buong premise to is magiging false. So, dapat, bawal yan. So, edi syempre, kapag false yung inassign ko kay J, kay K rather, pag false yung inassign ko, right, false, sabihin kong false, edi yung true implies false na to, yung buong premise na to, yung buong J implies K magiging false. So, magiging false tong J implies K, so yung I implies J implies K, true implies false, magiging false to. So, hindi masasatisfy itong truthfulness. So, dapat ang i-assign ko kay K is true. Dapat yung i-assign ko kay K is dapat true yung assign ko. Kasi kapag false nga, magiging false yung premise to. So, yung J ko is true, yung K ko is true, pero ito na, tingnan nyo guys. Yung J ko, wow, donut. Sarap ng donut. J ko is true, yung K ko is true, yung L ko is false. So, kung yung L ko is false, yung K ko is true, ang mangyayari sa K implies L is magiging false. Magiging false kung K implies L kasi true implies false is false. So, pag naging false to, tapos yung J ko ay true, yung buong J implies K implies L, magiging false yan. So, yun na yung contradiction. So, hindi satisfied to. Ay, actually, nakalimutan ko i-check to kanina. Yung premise to, i-check to. So, ayan, yan yung contradiction. Kasi dapat maging true. So, para maging true, yung premise 3, dapat true yung K, ay yung true yung L. So, dapat true yung L, pero inassign ko sa conclusion is L is false. So, yan yung contradiction. So, therefore, hindi possible. So, hindi possible yung gantong combination, yung TTTF.
So TF is not possible, so your argument is valid. So paano siya isusulat is, of course, syempre, yung parang kanina, so ano, since we have a contradiction, contradiction, in particular, L must be true for premise 3 to be true, and L must be false for conclusion to be false, then the argument is valid kasi nagkaroon ka ng contradiction. Or actually, madami ka nang pwedeng idahilan, hindi lang naman yung L. Actually, pwede ko din idahilan yung J. So, same with J kasi kung pwede mo rin sabihin J, dapat yung J ko ay, wow, J ko. So, dapat yung J ko is true. Ay, false. Ay, hindi. Ang sinasabi ko. So, di ba? Pwede mo sabihin yung J is false. Pero kapag, di ba, sabihin natin hindi L yung i-contradict natin, sabihin natin J. So, kasi di ba, kung J is false, yung buong premise 3, magiging true na yan. Kaso, ito naman yung magiging problema. Saan yun? Ito, kapag ginawa kong false tong J, edi yung premise 3 ko, it's true. So, wala na akong problema dyan. Kasi itong premise 1, magiging I implies false. True implies false, so magiging false naman yung premise 1. So, yun yung contradiction. So, as you see, mayroon tayong contradiction. Unlike kanina, wala. So, valid yung argument. So, kapag i-represent mo yung solution, as usual, so, syempre, ano na lang, let I be true, ganun, let, ganun. So, of course, kayo na bahala magsulat. Pero, ang mahalaga na naman dito is yung assignment of truth values. And that's it. So, sana may nagets kayo, guys, no? Yeah, and of course, this video is open for, what do you call this, corrections. Yeah, bye. Good luck.